Bagyong Sinlaku, pahilaga na. Pilipinas, mainit at may alon pa rin. High Pressure Area o HPA, patuloy na nagpoprotekta sa bansang Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, April 16, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa panahon. Patuloy nating binabantayan ang Typhoon Sinlaku na nananatili pa rin nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang lokasyon nito ay nasa layong 2,385 kilometro silangan ng Central Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 165 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 205 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 10 kilometers per hour. Mga kababayan, kapansin-pansin ngayon patuloy na humihina kumpara sa peak nito ang Super Typhoon Sinlaku at malinaw na lumilis na ito pahilaga. Papalayo na ito sa ating bansang Pilipinas. Dahil dito patuloy ang epekto ng Ridge of High Pressure Area o HPA na nagsisilbing harang sa hilagang bahagi ng ating bansa. Ang bagyong Sinlaku ay patuloy na nga pong humina at nag-downgrade mula sa Super Typhoon ay naging Typhoon na lamang ito. Kaya ano ang epekto nito sa ating bansa? Magandang balita, wala na itong direktang epekto ang bagyo dito sa ating bansa. Hindi ito papasok sa ating Philippine Area of Responsibility at patuloy itong lalayo sa ating kalupaan. Gayunpaman, may kaunting epekto pa rin, mas maalon ang hilagang baybayin at pag-igting ng hangin sa ilang bahagi ng bansa dito sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Habang tuluyang lumalayo ang Sinlaku, tingnan naman natin ang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Sa ngayon, ang dominanteng weather system ay ang Ridge of High Pressure Area o HPA at localized thunderstorm. Sa pangkalahatang kondisyon, mainit at malinsangan ang panahon at may isolated rain shower o thunderstorm. Sakop ito ang Metro Manila at ang buong bansa. Ang posibleng epekto ay biglaang malakas na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Pagkakaroon ng flash flood at landslide, dulot ito ng severe thunderstorm. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan sa eastern section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, moderate to strong wind na may alon na 1.5 hanggang 2.8 metro ang taas. Moderate to rough seas sa natitirang bahagi ng bansa dito sa Luzon, light to moderate winds na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metro ang taas. Sa natitirang bahagi ng ating bansa, light to moderate winds na may alon na 0.6 hanggang 1.8 metro ang taas. At para sa ating temperatura, minimum temperature na itala 22.4 degrees Celsius at ang maximum temperature naman na itala ang 34.3 degree Celsius. Ibig sabihin mga kababayan, mainit sa araw at posibleng mataas ang heat index at medyo presko naman sa bandang madaling araw. At ang araw ay sisikat mamayang alas 5:42 ng umaga at lulubog naman ito bandang alas 6 Gs ng hapon. Sa kabila ng tahimik na sitwasyon sa bagyo, hindi pa rin dapat tayo maging kampante. Kaya patuloy tayo uminom ng maraming tubig, iwasan ang matagal na pagbibilad sa araw at magdala ng payong bilang proteksyon sa ulan at init. Mag-ingat pa rin sa thunderstorm sa inyong lugar. Para sa coastal areas, iwasan ang paglalayag kung maalon ang karagatan sa inyong lugar. Sa kabuuan, lagay ng panahon dito sa ating bansa, maaliwalas pero mapanganib ang init. Bagyong Sinlaku patuloy na walang banta dito sa ating bansa at heat index ang sumisipa na sa ngayon. Kaya ito magandang balita para sa pangkalahatang lagay ng panahon, magandang balita sa karamihan ng ating bansa, maayos at maaliwalas ang panahon, ngunit mainit at malinsangan naman. Dahil ito sa patuloy na umiiral na Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa Northern Luzon. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may pulupulong pag-ulan at may pagkulog at pagkidlat sa bandang hapon o gabi. Dulot ito ng localized thunderstorm. Ngayon naman mga kababayan, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang usapin ngayong araw, ang matinding init ng panahon.
Dito tayo dapat maging alerto mga kababayan. Sa lugar ng Cotabato City, umaabot ito sa 45 degrees Celsius ang heat index na sa danger zone level. At sa Metro Manila naman at ibang bahagi ng bansa, umaabot na sa 36 degree Celsius hanggang 38 degrees Celsius ang extreme caution. Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Kapag nasa ganitong level, mataas ang risk ng heat exhaustion at heat stroke at dehydration. Kaya sa ganitong setup, malakas ang sikat ng araw, konti ang ulap sa umaga, tapos bigla ang may thunderstorm sa bandang hapon. Ito ang typical na epekto ng high pressure area at ng init ng panahon. Habang mainit ang panahon sa lupa, tingnan naman natin ang sitwasyon sa karagatan at sa labas ng bansa. Patuloy natin minomonitor ang Typhoon Sinlaku na may lokasyon na nabanggit natin kanina sa bandang silangan ng Central Luzon na nasa layong 2,550 kilometers. Ang lakas ng hangin nito ay patuloy na umabot sa 175 kilometers per hour at may pagbugso na 215 kilometers per hour. Umikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Malakas pa rin ang bagyo mga kababayan, ngunit nananatiling malayo ito sa ating bansa at kontrolado ng steering flow papalayo ang bagyo. Kaya ang epekto sa ating bansa, malinaw na walang direktang banta ang Typhoon Sinlaku at walang epekto sa kasalukuyang panahon sa loob at labas ng ating bansa at hindi ito nakakaapekto sa init o ulan dito sa ating bansa. Ang ating panahon ay kontrolado pa rin ng High Pressure Area o HPA. Sa karamihan, ang karagatan at ang hangin ay mahina hanggang sa katamtamang hangin at banayad hanggang katamtaman ang alon. Walang malaking banta sa paglalayag ngayon, ngunit mag-ingat pa rin lalo na sa eastern seaboard sa matataas na pag-alon. Mainit ang mararanasan sa buong bansa at mataas ang humidity sa ilang lugar. Mataas ang heat index sa tanghali hanggang sa hapon. Kaya naman mga kababayan, sa weather summary natin, maaliwalas pero mainit ang panahon, may localized thunderstorm sa bandang hapon o gabi at mataas ang heat index at walang banta ang bagyong Sinlaku dito sa ating bansa. At ako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Panaghoy chapter 3 verse 22 hanggang 23. Ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay walang hanggan. Ito'y bago tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. Mga kababayan, sa kabila ng init at pagod sa araw-araw, ang biyaya ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Tulad ng araw na sumisikat, ang kanyang katapatan ay hindi kailanman nawawala. Tapat ang Diyos at patuloy niya tayong iniingatan at inililigtas sa anumang kapahamakan basta tayo patuloy na magtiwala sa kanyang kapangyarihan. At yan po ang ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.